Abay, gumising ka na dyan. Good morning, good morning, good morning. Thank you, Lord, sa panibagong araw, mga bi. At nakasanayan ko nga na tuwing umaga ay binubuksan ko ang bintana. Maririnig mo nga yung tilaok ng manok at unang bubungad sa iyo ang kabubungan ng iyong mga kapitbahay. Siyempre, nandito tayo sa Maynila. Inuna ko nang asikasuhin yung mga kinalat na laruan ng mga anak ko. Pinunasan ko na rin bago ko ibalik sa kanya-kanyang lagayan. Habang tulog nga sila, nakakakilos ako ng maalwan. Alam nyo naman mga nanay, nakapaggising ang mga anak natin. Diyos ko po, andyan dito, andyan doon, merong makukulit. Pero ito, maalwan ako nakakakilos para ayusin yung mga kinalat nila. At ready na ulit silang kalatin to. Ganito rin naman kayo, di ba mga nanay? Ganito ang mga gawain. Tayo ang tagaligpit ng mga kinalat nila. At sisimulan ko na nga maghugas ng plato. Ganito rin ba kayo mga nanay? Na yung dishwashing liquid tinitipid natin. Etong ang malapot na to, nilalagyan ng tubig para naman kahit papano dumami at mas humaba-haba ang buhay ng panghugas na to. Kaya mas tatagal pang gamitin. At ayan na nga, minekos-mekos ko na yan mga bi. Ito na nga, sinunod ko ng asikasuhin yung almusal namin. Siyempre, pag-isip ng mga anak natin, kailangan tayo bilang nanay nakahain na. Para kakain na lang sila. 2 itlog nga pala yung memekos-mekosin ko dito. Mahilig kasi ang mga anak ko sa itlog. Ganun din ba mga anak nyo? Pakulo lang ako dyan ng tubig. Pinainit ko na rin ng kawali. Tinimplahan ko na rin sila ng kape at gatas. Diba ganito tayo mga nanay? Kayang-kaya natin pagsabay-sabay ng mga bagay-bagay. Siyempre, kailangan magaling tayo mag-time management. Para sa akin kasi mahalaga talaga ang oras. At ito nga yung gatas, naghihingalo na mga mare. Nilagyan ko na rin pala ng mantika yung kawali at ididip ko dito yung mga tinapay sa itlog. Saka ko ipiprito. Konting mantika lang kasi madali rin naman maprito ko dito. Mahilig kasi yung mga anak ko dun sa toasted bread na may egg. Yan ang palagi pinaalmasal ko sa kanila. Para habang di pa ako nakapagluto ng kanin, may laman na yung tiyan nila. Yun naman kasi ang importante sa umaga, magkaroon ng laman yung tiyan ng mga anak natin. Yan din ang pinaka-problema ng magulang. Paano mapapakain ng mga anak mo sa umaga kasi madalas yung ibang bata talaga ayaw kumain. Okay, sa case naman ng mga anak ko, hindi naman sila mahirap pakainin kung ano naman ang ihain mo kumakain naman sila. Yan na nga, tinimpla ko na yung kape. Gatas nila. Tipid-tipid talaga mare. Kaya mamaya, 11:00 ng umaga, doon pa lang ako magsasaing para makatipid kami. Kakape muna kami. At nagtitinapay. Meron nga pala na iuwi yung mister ko. Shoutout sa nagbigay ng strawberry jam. At yan na nga mga mare, ready na ako. Pero sila mga tulog pa. Hi! At least, nakaluto na ako. Eto nga, ginigising ko na sila dito para makakain na. Naku, mga anak ko talaga, ang hirap gisingin. Paano kasi? Grabe ang hublag. Napakalilikot sa gabi. Isa pa tong mister ko. Dumating to ng maaga na. Mga 3:00 ang out niya sa trabaho. Kaya ang hirap gisingin. Abay, ayaw pa nga sa amin sumabay mag-almusal. Sabi ko hindi nga po pwede kasi nga kailangan niyang kumain. Nagagalit nga ako dyan kung makikita mo. Kasi hindi niya pwedeng skip yung pagkain niya. Siyempre, pangit naman na malilipasan siya ng gutom simula ng 3:00 ng umaga hanggang 11 ng tanghali. Di ba po, napakahirap naman nun. Kaya pinipilit ko siyang gisingin na kahit magalit siya sa akin. Basta at least nagising ko siya para kumain. Hindi ako nagkulang magpaalala sa kanya. Kasi mahalagang ingatan ang kalusugan. Kaya ayan, nagiging bungangera na naman ako dyan sa mister ko. Ayan na nga. Parang galit pa nga sa akin, ginising ko siya para kumain.
O tingnan mo, nagdadaldal pa ako dyan. Kasi nga, ayaw niya pa sanang gumising. Ay sabi ko, kahit magalit ka sa akin, kailangan mong kumain. Hindi pwede yung lilipasan ka ng gutom. Tapos sasabihin mo na naman sa akin na ulcer ka na. Totoo nga, Mari, ang kasabihan na ang padre di pamilya ang pinakasinungaling na tao. Paano ba naman kasi? Sasabihin kumain na kahit hindi pa. Sasabihin okay lang siya kahit pagod na. Kaya hangang-hanga din ako sa mga padre di pamilya na nagsusumikap para sa mga anak at pamilya nila. Kaya bilang partner nila, suportahan natin sila at bawas-bawasan na rin natin ang pagbubunga nga. Kasi nga naman, problemado na, bubungangaan pa. O siya, sa susunod na lang. Ulit, salamat!